Hello guys! Today is magre-repot tayo ng aking mga new collection of succulent. Then, ipapakita ko sa inyo yung soil mix na gagamitin ko. Ito is loam soil, then may pumice stone. Ito yung ano ko dati, mga soil mix na ng mga succulent ko na maalam, then hinaluan ko ng maraming ipa. Ayan, more on ipa itong aking gagamitin ngayon para madali silang madrain. Then ayan, more on ipa yung aking soil mix ngayon sa aking mga succulent. Then ayan, mag-start na tayong mag-repot ng aking mga new collection of succulent. Then ayan, dito is naglagay na ako ng soil. Then ayan, dagdagan na lang natin siya. Ayusin muna natin cam. Ayan, dagdagan natin siya ng soil kasi ipapatong lang natin yung itatanim natin dito. Ito is malaking pots. Ayan, malaki na itong pots na to. At ayan, ang itatanim natin dito nga is ang bluebird. Lagyan muna natin siya ng Osmocote for fertilizer. Ayan, yan ang ginagamit kong fertilizer, Osmocote. Then, ayan, itanim na natin si bluebird. Ayan, ito ang itsura niya. Then, maganda siya pag na-stress. At, ayan, diba? Ang ganda-ganda niya. Then, ayan, ipat na natin siya dito. At ayan, masyadong madami pala yung soil. Then ayan, bawasan lang natin. At ayan, itanim na natin at itong ating bluebird. Then ayan, sobrang ganda na to once na lumabas yung kanyang stress color. Then mapare na siya. Hindi lang ganun ka perfect kasi nung pagkakabalot siguro. Then ayan, itanim na natin siya. Ayos lang naman siya sa pots na to. Paano lang siya, pa-square, kaya medyo mahirap itanim yung pots na ginamit natin. Then ayan, sakto lang naman siya dito. At ayan, siksikin lang natin yung soil at ayusin natin itong bluebird. Diba napakaganda niya? At ayan, siksikin lang natin yung soil at ayusin natin siya. Then dagdagan natin para umayos siya. Ayan, hindi ko ni-remove yung mga ano sa ilalim, yung dry leaves kasi doon pa siya kumukuha ng water para makainom siya. Then ayan, sa mga lower leaves sila kumukuha ng water once na ma-dehydrated sila. Then ayan, hindi ko siya ni-remove kasi hindi pa naman ganong dry yung kanyang leaves at hindi naman siya nagmamashi. Kaya ayan, para may makuha siyang water habang katatanim pa lang natin sa kanya kasi hindi naman natin agad ito didiligan. Ayan, then ayan si bluebird, sobrang ganda niya. At ayusin lang natin yung soil. Ayan siya. At okay naman siya dito sa pots na to. Then ayan, dagdagan lang natin ng soil para masiksik siya. Ayan, nakita nyo yung mga dry leaves sa ilalim. Ayan, mga yellow leaves. Hindi ko muna sila tinanggal. Then ayan, ayan na siya ang ating bluebird. Then ayan, next tayo. At dito naman sa pots na to, nilagyan ko yung ilalim ng ipa. Ayan, iayos muna natin yung cam. Ayan, nilagyan ko siya ng ipa sa ilalim. Then ayan, para dadagdagan na lang natin siya ng soil. At ayan, more on ipa ang ating ginamit ngayon. Then ayan, ito is malaki din siya. Ayan, maglagay tayo ng Osmocote sa bawat itatanim natin para meron silang fertilizer. Ayan, ito si variegated staphyloides. At ayan, sobrang ganda ng color niya. Ang laki niya. Then marami din siyang mga babies. Kaya ayan, dito natin siya i-repot. At ayan, ano lang natin siyang mabuti iayos. Then ayan, maglagay na tayo ng soil, dagdagan na lang natin siya. Then may mga babies na siya sa mga ilalim mo. Hindi ko na ni-remove kasi ayos naman at sakto naman siya dito sa pots nating ginamit.
At ayan, dagdagan lang natin ng soil. At ayan, 'di ba napakaganda niya? Ayan, idagdagan natin siya ng soil mix. Kita nyo naman more on ipa siya. Then, ayan, ito si variegated staphyloids. At ayan, lalagyan ko na lang siya mamaya ng stick para hindi siya bumuwal-buwal. Then, okay naman siya. Then, ayan, next tayo. Ayan, nilagyan ko yung malalalim na pots ng ipa sa ilalim. Ayan, para konti lang yung ating maanong soil kasi masyadong mataas ito. Then, ayan, lagyan natin ng Osmocote. Then, ito si variegated Meloti. Ayan, isa siyang din siya, kalanchoe or tomentosa. At ang ganda ng kanyang color at variegation. Then, ayan, dagdag ito sa ating mga tomentosa collection. At cinnamon. Ayun, wala pa akong cinnamon. Tsaka ng teddy bear kasi yung teddy bear ko is na maalam siya. Then, ayan, ito is si variegated Meloti. Ayan, ang ganda ng leaves niya. Then, nakayuko pa siya kasi hindi pa siya na aarawan. Pero, ayan, ang ganda niya. Once na maarawan siya is, naman yan, tatayo naman siya. Then, ayan, ang ating variegated Meloti. Then, ayan, next tayo. Ang kalat natin, ayan, anuhin muna natin yung mga soil na tumapon. Then, ayan, ayusin natin yung cam kasi maliit na ito. Then, ayan, nakabili ko ng pots na ganito, 5 pieces. Ayan, nakakita ko ng pots na white. Then, ayan, lagyan na lang natin siya ng soil. At, ayan, ang itatanim natin dito is, maglagay muna tayo ng fertilizer. Then, ayan, ito si pink champagne. Ayan, sana is din siya, hindi din siya maarte kagaya ng ibang champagne. Then, ayan, hindi pa siya ganong stress. At, ayan, ipatong lang natin at dagdagan natin siya ng soil. Then, yung mga champagne is okay naman sila, ang babait nila. Kaya, ayan, nadagdagan ng pink champagne. Then, ayan, ang ganda niya, diba? At, ayan, dagdagan lang natin siya ng soil. Buti nakabili ko ng pots na ganito. Nakakita ko ng white pots. Ayan, ang ganda niya dito. Bumili ko ng 5 pieces. Then, ayan, ayusin lang natin. At, ayan, ang ganda-ganda ni pink champagne. Ang daing champagne na lumalabas. Meron pang white champagne, red wine champagne, tsaka ano pa isang nakita ko, nakalimutan ko na. Pero ayan, paunti-unti is nagkakameron tayo ng collection ng champagne. Ayan, ang ganda. Siksikin lang natin yung kanyang soil. Then, ayan, try nyo yung mga champagne. Ang gaganda nila at ang babait pa. Then, ayan, si pink champagne, makikita natin kung ganun din siya sa ibang champagne. At, ayan, next tayo. Ayan, meron silang mga ipa sa ilalim. Konti lang naman. Then, ayan, ang next nating i-repot ay punuin muna natin to. Then, Osmocote. At eto si Red Bell. Ayan, sobrang ganda ni Red Bell. Ang ganda ng kanyang color. Sana is ganyan lang siya. Then, ayan, dagdagan lang natin ng soil. Ganyan lang, pinatong lang din. Dagdagan lang natin siya ng soil. At, ayan, ang gaganda ng mga echeveria. Then, ayan, ito is agaboides din pala. At, ayan,
Ang ganda ng color niya. At dagdagan natin siya ng soil. Ayan siya. Saktong-sakto siya sa pots na to. At ayan, dagdagan lang natin ng soil at siksikin para once na nag-water tayo is okay lang yung soil, hindi ganong bababa. Then ayan, ayusin lang natin siya. Ayan. Ayan si Red Bell. Ayan, tingnan nyo, naninilaw na yung mga leaves niya. Hindi ko tinanggal kasi baka dyan siya kumukuha ng water. Then, ayan, next tayo. At ito yung dati kong pots, kaso na maalam. Ang daing na maalam na succulent sa akin. Kaya, ayan, nagamit ulit natin sila. Then, ayan, ito si black tie tomentosa. Ayan, meron na akong ganito, surviving naman siya. Kaso parang naninilaw yung mga leaves niya. Then, ayan, ayusin lang natin siya kasi nakapaling na siya. Mahanap na siya ng sun. At ayan, ayusin lang natin. Then, ayan, ang ganda na to. Ang ganda ng black tie. Then, ayan, dagdagan na lang natin ng soil. Aayos naman siya once na siya ng sun. Then, ayan, dagdagan lang natin ng soil mix natin ginamit. At makikita natin kung mas maganda yung more on ipa. Ayan. Then, ayan, ang ganda-ganda. At ayan, numpat na natin siya. Ayusin lang natin yung kanyang soil. Then, ayan, dagdagan pa natin ng unti. At ayan si black tie. Ayan, ang ganda din niya, diba? Ayan, oh. Then, ayan. At ayan ang ating mga nai-repot for today's video. Si black tie, si pink champagne, then si red bell. Ayan, ang ganda ng color. Then, ayan si variegated staphyloids. Then, si bluebird. Ayan, ang ganda. Ang ganda niya, diba? Ayan. Sana lumabas yung stress color niya. Then, si variegated melotti. At, ayan sila, guys. Ayan ang ating nai-repot for today's video. Thank you for watching. Bye!